Sa loob ng silid ni Boy, makikita ang isang tokado na kinapapatungan ng mga langis at pumada sa buhok, tuniko, suklay at iba pang gamit sa pag-aayos. Sa itaas ng tokador, nakadikit sa dingding ang isang malaking larawan ng berheng, nakalabas ang puso at may tarak itong punyal. Sa tabi ng nakabukas na bintana sa gawing kanan ay ang higaan ng bata. Sa kabuuan, ang silid ay larawan ng kariwasaan. Sa pagtaas ng tabing, makikita si Boy na binibihisa ng kanyang ina. Nakabaka sa mukha ng bata ang pagkainip, samantalang sinusuklay ang kanyang buhok. Biglang uunat ang babae. Saglit na sisipatin ang ayos ng anak sa kangingiti. Oh, hayan, tinagmukha kang tao. Siya, rin ka muna at ako magbihis na. Sabi ko, ayaw ko magsimba eh. Ayaw mo magsimba? Hindi ma, papagalitan mo rin naman ako eh. At anong gagawin mo dito sa bahay ngayong umaga ng pangingin araw? Ako ko rito sa bahay. Kasama ko si Tio Simon. Ang ateista yun? Tutuwain ako ng Diyos. Ta, naiiwan mo ko dito. Hindi magpintuhan na lamang ako kay Tio Simon. Makikipagpantunan ka? At ano pwesto? Tungkol sa kalapit tangan ng pangalan mo at mga Hindi mama, magandang ikinukwento ni Tio Simon. gusto ka na, gusto na. Bago ko magalit, hindi ko wala at umarap sa Panginoon ngayong araw na ito ng madilim sa kalooban. Pero, Gusto na sabi eh. Matitigil sa pagsagot si Boy. Makaririnig sila ng mga yabag na hindi pantay. Malapit sa nakapinid sa pinto ng silid. Saglit na titigil ang yabag. Pagkuway, nakaririnig sila ng mahinang pagkatok sa pinto. Oh, sino yan? ako, hipag, naulinigan kong Padabog na tutunguhin. maaari bang pumasok? Naulinigan kong tila may tinututol si Boy. Magsimba, Tio Simon. Maiiwan ako sa iyo. Rito hindi ako kasama kay mama. Ayan nga ang tinutulong lang kong sino, kuya. Hindi nga rin kasama sa simbahan. Ka nga nalang sumama sa simbahan. Boy, kung gusto mo isama ako, maghintay kayo at ako'y magbibihis. Magsimba tayo. Mapapatingin ng maluwat si Boy sa kanyang tiyo Simon, ngunit hindi makakibo. Ang ina ay napamangharin. Natatalikod na si Tiyo Simon at lalabas, maiiwang natigilan ang dalawa. Pagkuway, babaling ang ina kay Boy. Nakakapagtaka. Ano kung nakain na ng aming milyon sa kaisip ko kung mamarami sa akin? Ngayon ko lamang ang makita malapit sa Diyos. Sama po si Tio. Sasama ko. Kaya lamang kasama ay pinagsama ng mga mait. At kung hindi, hindi ka rin kasama. Pero mabuti ninyo ako. Pagkat hindi lamang ikaw ang makakakay sa wasalan at hindi ang kapatid ng iyong ama na sa salita. Mapapayuko ang babae. Papahirin ang luhang sumungaw sa mga mata. Magmamalas lamang si Boy. Mahina at waring sa sarili lamang. Kailan hindi mo lamang nakapag-isip kasi matigas ang kalooban niya sa pagtalikod ng simbahan. Parehas ng mga kapatid. Sila na yung malain. Sana'y magpagaling sa Panginoon. Kasi Diyos, ikaw makatulong sa pamiligat ng kahuluan ng mga kapatid at sinasabi ng buhay natin. Mananatiling nagmamasid lamang si Boy. Pagkuway, nakarinig sila ng hindi pantay na yabag at ilang sandali pa ay sumungaw na ang muka ni Tiyo Simon sa pinto. Biglang papahirin ng babay ang kanyang muka. Pasasayahin ito at saka tutunguhin ang pinto. Nga pala, bibihis din ako. Nakalimutan kasi. Diyan mo na kayo ni Boy, kuya. Lalabas ang babae at si Tiyo Simon ay papasok sa loob ng silid. Agad tutunguhin ang isang supang naroroon. Pabuntong hiningang uupo. Agad naman siyang lalapitan ni Boy at ang bata ay titindig sa harapan niya. Manghihikab. Iba na ang tumatandang talaga. Madaling mangawit, mahina ang katawan.
Biglang matitigil ng mapansin ang tinitingnan ng bata ay ang kaniyang may kapansanang paa. Matatawa. Po yung Tio Simon. Totoo bang sabi ni Mama, iyay parusa ng Diyos? Saka na Mama mo yun. Oo raw eh. Hindi kayo nagsisimba. Hindi raw kasi kayo naniniwala sa Diyos. Hindi raw kasi. Hindi totoo, boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Yun ang sabi ni Mama Tio Simon. Hindi raw kasi kayo nangingilin kung araw ng pangilin. Bakit hindi kayo nangingilin, Tio Simon? May mga bagay, boy, na hindi maipaliwanag. May mga bagay na hindi mapaalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagkamulat. Ngunit kung anuman itong mga bagay na ito, boy, ay isang tiyak malaki ang pananalig ko sa bakhala. Boy, sa akin, ang simbahan ay hindi masamang bagay, kaya huwag mong tatanggihan ang pagsama sa iyo ng iyong mama. Hindi makakabuti sa iyo ang pagtanggi, ang pagkawala ng pananalig. Nangyari sa akin iyon at hindi ako nagiging maligaya. Titigil sa Tio Simon sa pagsasalita na waring biglang palulungkutin ng mga laala. Buhat sa malayo ay biglang aabot ang alingawngaw na tinutugtog ng kampana. Magtatagal ng ilang sandali pagkuway titigil ang pagtugtog ng batingaw. Magbubuntong hininga si Tio Simon, titingnan ang kaniyang may kapansanang paa. Tatawa ng mahina at saka titingin kay Kapansanang ito ang aking paa. Boy, natutunan ko tumalikod, hindi lamang sa simbahan, kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human Bandage ni Muhammad. Ako'y nanalig sa pilosopiyang pinanaligan ng kaniyang tauhan doon. Ngunit hindi ako naging maligaya. Boy, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Lalo akong naging bugnutin, magagalitin. Dahil doon walang natuwang tao sa akin. Nawalan ako ng kaibigan hanggang sa pag-iisa ko. Isang araw ay nangyari sa akin ang isang sakunang nagpamulat sa aking paningin. Ayun, Tio Simon. Uunat sa pagkakaupo si Tio Simon at dudukot sa kanyang lukbutan. Maglalabas ng isang bagay na makikilala na isang sirang manikang maliit. Ay manika ng isang batang nasagasaan ng truck. Patawid siya noon at sa kanyang pagtakbo ay nalaglag niya ito. Niya ito ngunit siyang pagdaan ng isang truck at siya'y nasagasaan. Nasagasaan siya, nadurog ang kanyang isang binti. Namatay ang bata, namatay. Nakita ko ang dalawang mata ko. Ako'y nooy naglalakad sa malapit. At aking nilapitan. Ako ang unang lumapit kaya nakuha ko ang manikang ito. At nooy tangang mahigpit na namatay na bata. Nawaring ayaw bitawan kahit sa kamatayan. Nangyari doon, Simon. Nakuha ko nga ang manika, boy, at noon naganap ang pagbabago sa aking sarili. Sapagkat nang yumuko ako upang damputin ang manika, ay nakita ko ang isang tahimik at nagtiwatiwalang ngiti sa bibig ng patay na bata sa kabila ng pagbibig. Ang pagkadurog ng kanyang buto. Ngiting tila ba nananalig na siya ay walang kamatayan. Magbubuntong hininga si Tio Simon, samantalang patuloy na nakikinig lamang si Boy. Muling maririnig ang tunog ng batingaw sa malayo, higit na malakas at madalas. Mananatili ng higit na mahabang sandali sa pagtunog. Pagkuway titigil, muling magbubuntong hininga si Tio Simon. Noon, ako'y nag-isip na, boy, hindi ko na makalimutan ang pangyayari iyon. Binuwi ko ang manika at ingatan, hindi iniwalay sa aking katawan. Bilang tagapaalalang lagi sa akin na matibay at mataos na pananalig sa isang batang hanggang sa oras ng kamatayan ay nakangiti pa at aking Mahabang katahimikan ang maghahari, pagkuway maririnig ang matuling yabag na papalapit.
Susunga ang muka ng ina ni Boy sa pinto. Tinandaan sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig kahit ano, pananalig ang sa anong bagay, lalong mabuti kung pananalig kay bathala. Kung may bulaan siya sa mga sandali ng kanututan ng sakuna ng mga kasawian upang may makapitan siya kung siya ay ginugupo na ng mga hinanakit sa buhay. Baka wala na tayong misa. Hinahanap ko pa kasi ang aking dasalan kaya ako tatagalan. Tayo na boy, kuya. Maluksong-luksong tutunguhin ang pinto. Kanina pa nga, tutugtog ng tayo na tiyasinan, baka tayo mahuli, tayo na. Ang wakas.